Salamat po, Panginoon, for another blessed day, blessed life. And let this life always give glory to you. We thank you, Lord. And we ask the guidance of the Holy Spirit that will teach us and bring us into your presence, O God. We thank you and we worship you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Okay, so purihin po ang Panginoon. It's another day for all of us. Kaya napakasarap, no? Every morning, every day, pagkagising sa umaga, presensya ng Diyos ang hanap natin. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. As Christian, we need to be in the presence of God. Isa nang usap sa akin ng Lord, ano? Sabi nga ay kapag tayo ay wala sa presensya ng Diyos, delikado tayo. Chinat ko sa inyo yan. When we are outside the presence of God, we are in danger. But when we are in the presence of God, we are dangerous. Hallelujah. So ngayon, patuloy natin talakayin about our divine protection. Our divine protection. And it's all about the blood of Jesus. Hebrews chapter 9 verse 12. Sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 9, talatang 12. Ito po nakasulat. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinaka-banal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Through His blood, He redeemed us. So sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, tinubos tayo sa mga kasalanan at pinalaya tayo. Basahin din natin 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Napakalinaw niya. Kung tayo daw ay namumuhay sa liwanag, ibig sabihin, namumuhay sa kalooban ng Diyos, ay may pakikiisa tayo. Ayan, meron tayong pagkakaisa. So mahalaga talaga yung pagkakaisa, mga kapatid. Sabi dyan, nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating kasalanan. So the blood of the Lord Jesus Christ is enough to redeem us from sin. Alam natin, dahil sa kasalanan, ang tao ay nalayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, ang tao ay napapahamak. Ano po? All of us. But praise God, because of the blood of Jesus, He sets us free. Pinalaya tayo, mga kapatid. Yan ay sa pamamagitan lamang ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya pag-aralan natin yung banal na dugo ng Panginoong Jesucristo sa bawat bahagi ng kanyang katawan. May natumigis, dumaloy sa bawat bahagi ng kanyang katawan. At yan po ang nagpapalaya sa atin. Yan ang nagpalaya sa atin at patuloy na nagpapalaya sa atin, mga kapatid. Ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. So tingnan natin, papag-aralan natin ang mga
bawat bahagi sa katawan ng Panginoong Jesucristo kung saan dito dumaloy ang banal na dugo ng Panginoong Hesus. First, in the Garden of Gethsemane experience. Ito yung Gethsemane experience. Lahat daw tayo ay may tinatawag na Gethsemane experience. Kasi dito po naranasan ng Panginoon ang labis na kalungkutan. Paghihirap ng kalooban. Diyan sa lugar na yan na tinatawag na Gethsemane. At sa lugar ding iyan, makikita rin natin na diyan napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo naman yung nararanasan din natin. Diyan din ipinakita yung katubusan ng Panginoong Jesucristo sa atin sa labis na kalungkutan o paghihirap ng kalooban. Kaya, meron ba sa atin dito ngayon na nararanasan mo ang labis na kalungkutan? Minsan natutulala ka na lang. Minsan napag-iisip-isip ka na lang. Minsan nakaupo ka na lang, tulala, at nakakanta mo yung awit ni Castelo. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Diba? Kaya mga kapatid, So meron ba tayo ganyang moment? Okay, Matthew 26 verse 38. At sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Kasi ninyo yung pakiramdam ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Ayun. Ganyan ang kanyang damdamin, nung siya ay nariyan sa Garden of Gethsemane. Nung siya ay mananalangin. Ganyan ang kanyang nararamdaman. Luke 22 verse 44. Luke 22 verse 44. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim. Naku, gayahin natin ang Panginoon. Kapag tayo ay nakakaranas ng ganyan, dapat mas lalo raw tayong manalangin. Hindi yung lalo tayong hindi nananalangin. Baliktad, Dapat lalo raw, mas lalo tayong manalangin. Katulad ng Panginoong Jesucristo. Ganyan ka rin ba, kapatid, kapag ikaw ay nasa labis na paghihirap ng iyong kalooban, mas lalo kang nananalangin? Tuloy natin ang talata, at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Ito yung the first blood that was shed that describes, na sinasabi ng salita ng Diyos. So, para saan yon, mga kapatid? The first blood that was shed from His brow. Dito sa may bandang kilay. Kaya nga may tinatawag na eyebrow. Diyan daw tumulo, na parang dugo. Mapapansin na natin, kung maalala natin, sa Garden of Eden, Adam's sweat, yung pawis daw, represented the curse. In Genesis 3 verse 19. Genesis 3 verse 19. Sa pagod at pawis, yun, pagkain mo ay manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Kaya yung pawis ng Panginoong Hesus ay parang dugo na pumatak sa lupa upang tayo ay tubusin mula sa sumpa. So, tingnan natin yung ilang sumpa dahil sa kasalanan.
Ilang sumpa dahil sa pagkakasala nitong si Adan na hanggang ngayon ay nararanasan ng maraming tao. Pero diyan sa sumpa na yan, dahil sa Adam na yan, makikita rin naman natin yung pagkatubos sa atin na naging blessing sa atin. Because of that, like a blood, ang banal, patak na dugo na tumulo sa ating Panginoong Jesucristo from His brow. Diyan niya tayo tinubos. Okay? Na kung paanong naging sumpa sa atin because of Adam's sin, naging blessing naman sa atin when Jesus Christ shed His blood from His brow. Ito po naman yon, mga kapatid. Unang-una, yung sumpa ng kahirapan. Ayan. Dahil sa pagkakasala ni Adan, okay, tayo ay nagkaroon ng sumpa, yung kahirapan. So, ibig sabihin, wala naman talagang kahirapang ginawa ang Diyos. O, ibig sabihin, walang nilikhaan Diyos na mahirap. Naghihirap na lang ang isang tao because of sin, sapagkat siya'y napailalim sa sumpa ng kahirapan. Pero ano ang dinala ng Panginoong Jesucristo? Through His blood, He redeemed us. Kaya pansinin niyo, di ba? Lagi tayo nagpe-pray ngayon sa mga kapatiran natin na nakakaranas ng kahirapan. Nananalangin tayo ngayon ng kasaganaan because that is now the blessing for all of us. Instead of poverty, ay prosperity ang gusto nating lakaran. Hindi na tayo pumapayag sa kahirapan sapagkat alam na nating tinubos na tayo ng Panginoong Jesucristo diyan. He already redeemed us through His blood. Kaya kapag idinideklara mo, kapatid, kapag merong kahirapan sa buhay mo, ideklara mo, ipahid mo ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. And you know where that blood came from His body. That blood from His body is from His brow nito. So, kailangan maging specific ka sa paggamit. Pagdating sa kahirapan, diba? Ng kalooban. So, pero tinitingnan natin, generally speaking, through the blood of Jesus, we are now redeemed from the curse of poverty. And now we can declare the blessing of prosperity. And even in sickness sa karamdaman, mga kapatid, the Word of God says He already redeemed us through His blood from the curse of sickness. And now we have this blessing of healing. That through the blood of Jesus, there is healing. And another thing is the curse of death, kamatayan. Dami natatakot talaga sa kamatayan. Sapagkat pag ikaw ay wala sa Panginoon at ikaw ay namatay, you will go to hell. Ikaw ay mapupunta sa impyerno nang walang hanggan. But because of the blood of Jesus, He redeemed us from the curse of death to life. Because Jesus is life, He gave us life. He is the life giver. And another thing is yung shame, yung kahihiyan. But praise the Lord, He redeemed us. He gave us the blessing of glory, yung kaluwalhatian. So, ito yung makikita natin, mga kapatid, na dulot, okay, ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Yung redemption. Inaalis niya tayo dyan. So, kung dumadanas ka man ng ganyan, lalo na yung hirap ng kalooban, yung labis na kalungkutan, minsan ganyan tayo, may moment tayong ganyan na
Dahil naghihirap ang ating kalooban sa ating nararanasan at hindi lang para sa ating sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na ang ating pamilya, lalo na ang ating mahal sa buhay. Hindi man tayo yung nakakaranas ng hirap, pero pag nakikita natin sila, ay nakakaramdam tayo ng labis na kalungkutan. Paghihirap sa kalooban, kahit sa ibang tao, kapag nakikita natin yung kanilang mga paghihirap, yung kahirapan, nakakaramdam tayo ng labis na kalungkutan. Nahihirapan ang ating kalooban. May mga ganyan tayo, mga kapatid. So, nais kong sabihin sa iyo, now we have the option. We have the choices. We can choose to walk. Yung tayo ay maging malaya dyan. Tayo ay makaalis dyan. Kapag tayo ay naghihirap, nakakaramdam ng labis na kalungkutan. What will you do? Apply the blood of Jesus. Kasi siyempre, talagang maiiyak ka na lang dyan, maluluha ka na lang dyan, mga kapatid. Kakaroon tayo ngayon ng self-pity. Minsan iba yung pagkaawa sa sarili. Hindi mo na kailangan kaawaan ng sarili mo. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, tinubos ka na ng Panginoon dyan. Sabihin, pwede ka nang umalis dyan. Pwede ka nang lumaya dyan. And the Holy Spirit will help you to choose the right path, yung dapat mong lakaran. Tutulungan ka ng banal na Espiritu. Gagabayan ka ng banal na Espiritu. Isa yan. Tandaan nyo lagi, ang banal na Espiritu. Lahat ng bagay sa Diyos at para sa Diyos, lahat ng gagawin mo, kailangan mo sa Diyos. Tanging sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo lang mararanasan at matatanggap yan at magagawa mo yan. Mararanasan mo ang mga bagay sa Diyos, matatanggap mo ang lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos, at magagawa mo ang lahat ng bagay para sa Diyos. It is only through the Holy Spirit. Ay hindi mo rin pwedeng balawain ang banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw ay nasa labis na kalungkutan, nasa matinding kahirapan, at alam mo that you are already redeemed by the blood of Jesus, you just apply the blood of Jesus that was shed from His brow, okay? Then the Holy Spirit will help you. Tutulungan ka ng banal na Espiritu. Amen, mga kapatid? So, yan ang unang-una na pinag-aralan natin ngayon. The blood that was shed from His brow. And that is our divine protection now. Every day, matapos mong isuot ang armor of God, then apply the blood of Jesus. Para kung sakaling may dumating man na matinding kalungkutan, yung bigla ka na lang, all of a sudden, mga ganyan tayo. All of a sudden, o kaya yung mga sudden, ayan, may kantang ganyan, suddenly, mga hindi mo inaasahan, mga biglaan na ikalulungkot mo, mga biglaan na biglang ikalalabis na mararamdaman mo yung hirap ng kalooban. Now you know, and the truth, you will know the truth will set you free. And what is the truth? There is blood that was already shed on the brow of our Lord Jesus Christ. And you can apply that blood. Of course, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, you are already redeemed by the blood of Jesus. Sa ginagawa mo lang, dinideclare mo yun kasi nga nakakalimutan natin. We need to declare it. At kapag iyon ay diniklara mo na, iyon, diyan mo mararanasan
yung lumaya ka. Kaya, ang nangyayari niyan, mga kapatid, di ba? When you begin to pray, now you are in the presence of God. Biglang mag-manifest na yon. Yung effect nun sa buhay natin, magiging malaya tayo. Kaya mahalaga lagi ito, yung prayer, being in the presence of God. Di ba parang apoy, mga kapatid? Kunyari, may umaapoy dyan, lumalapit ka dyan. Okay, unti-unti nararamdaman mo na yung init ng apoy. Di ba? Dumadapo na sa katawan mo yon. Pero hindi mo naman pinapaso ang sarili mo para maramdaman mo yung init ng apoy. Hindi. Tumabi ka lang dyan. Yung init ng apoy, dadapo na sa iyo. Ibig sabihin, mararamdaman mo na yung init ng apoy. Ganun din, when you are in the presence of God. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos and begin to declare what the Word of God says. And the Word of God says you are already redeemed by the blood of Jesus. And that blood that was shed from His brow, you are redeemed. Pinalaya ka na, tinubos ka na. Diyan sa labis na kalungkutan na iyong mararanasan at labis na paghihirap ng kalooban na iyong mararanasan. And when you are in the presence of God, declaring it, what the Word of God says, diyan, magkakaroon ng manifestation. Kaya yung kalungkutan mo, mapapalitan ng kagalakan. Unti-unti, mararamdaman mo yung kagalakan. Unti-unti, mararamdaman mo yung kapayapaan. Nagmamanifest na ngayon. Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Amen? Now you know. Kaya pag nalulungkot ka, nahihirapan ng iyong kalooban, now you know what to do. Apply the blood of Jesus that was shed from His brow. Amen? So praise the Lord. Palakpakan natin si Lord at yan ang unang-una muna na ating pag-aralan. Kasi may silang oras natin every morning But we still need to pray. So tomorrow, itutuloy pa rin natin yan about the blood that was shed from His brow. Magandang pag-aralan yan. So tuloy-tuloy yan mga kapatid. About the blood of Jesus. The message is redemption sa atin. That is our divine protection. The blood of Jesus. Pinoprotektahan tayo ngayon yan. Na manatili tayo kasi makakaranas pa rin tayo Pero hindi na tayo kailangan manatili sa labis na kalungkutan at paghihirap ng kalooban sapagkat tayo'y malaya na. We have the choice, we have the option to choose where to walk, and we will walk in freedom. Yung pagiging malaya. Hey, praise the Lord! Hallelujah! A minute prayer ang bawat isa sa atin, and our prayer focus, siyempre, yung message. Ako, nakakalungkot din ako. Nakakaramdam din ako ng kalungkutan at labis na hirap ng kalooban. So, please continue to pray for me na talagang patuloy kong may apply ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. So, ganun din sa bawat isa ng mga ipapanalangin natin.